Magandang umaga po sa inyong lahat bilang muling paghahanda para sa ating pananambahan, ating panaurin at pakinggan ang isang natanging prelude number. Maraming salamat po. Bilang bahagi ng ating call to worship o panawagan sa pagsamba, ating basahin ang Romans chapter 8, verse 2 to 4, o Aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 2 hanggang 4. Mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 2 hanggang 4, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nagkisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Naway pagpalain ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita. Muli ating iyoko ang ating ulo at ipikit natin ang ating mga mata habang tayo dadako sa isang sandaling katahimikan. Humingi tayo mula sa Panginoon ng kapatawaran ukol sa ating mga nagawang kasalanan. Magpasakop tayo sa kapangyarihan at kalooban ng Diyos. Hilingin din natin na ang Banal na Espiritu ang gumabay at manguna sa bawat isa sa atin at sa bawat bahagi ng ating pananambahan. Tayo ay manalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong patuloy na katapatan sa amin. Alam namin, Panginoon, na kayo ang siyang nanguna at gumabay sa amin sa nagdaang buong isang linggo. Amin ding nalalaman at kikilala na ang bawat biyayang tinanggap namin ay nagmula sa inyong kabutihan at pag-ibig. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan na inyong pinagkaloob sa amin. Na dahil sa kaligtasan na ito, kami ay tumanggap ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan at ng katiyakan ng langit. Nawa, Banal na Espiritu, kayo manguna sa bawat isa
at sa bawat bahagi ng aming pananambahan. Dakilang Ama, nawa inyong kalooban ang maganap at mangyari. Panginoon Yesus, nawa kayo lamang ang matakila at may taas sa aming gawain na ito. Magligtas kayo, Panginoon, ng mga kaluluwa ngayong umaga. At nawa, ang panambahan na ito ay magdulot ng kagalakan sa inyong puso at kalwatian sa inyong pangalan. Ito aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating Sunday Worship Service. Sana po excited po tayo sa service ng mga ganap at pasalamatan natin ang Panginoon sa napakagandang araw na ibinigay sa atin. Open my eyes that I may see. Open my eyes that I may see glimpses of truth Thou hast for me. Place in my hands the wonderful key that shall unclasp and set me free. Silently now I wait for Thee, ready, my God, Thy will to see. Open my eyes, illumine me, Spirit divine. Open my ears that I may hear voices of truth Thou sendest clear. And while the wave notes fall on my ear, everything false will disappear. Silently now I wait for Thee, ready, my God, Thy will to see. Open my eyes, illumine me, Spirit divine. Open my mouth and let me bear gladly the warm truth everywhere. Open my heart and let me prepare love with Thy children thus to share. Silently now I wait for Thee, ready, my God, Thy will to see. Open my heart, illumine me, Spirit divine. Tanging Alay. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilo ko. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain ako'y binigyan ng pansin.
Welcome po sa ating mga miyembro at sa ating mga bisita. Kumustahin natin ang bawat isa habang kinakanta ang ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kasiyahay kakamtan, kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kasiyahay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Para naman po sa ating mga announcements, meron po tayong Bethany Fellowship Time, Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng gabi. COVID Bible School ng ating pastor, Lunes hanggang Sabado. Mapapanood po ito tuwing umaga sa ating YouTube channel at sa members BBC Cubao group chat. At para sa mga nangangailangan o sa mga nais magbigay, ay makipag-ugnayan sa mga sumusunod, Ma'am Lisa at Sir John Mata. At meron din pong Children's Ministry. Google Classroom po ay every Sunday, 1 to 2 p.m. At happy birthday po sa mga sumusunod. Magandang umaga po sa inyong lahat. Inaanyayahan po ang mga miyembro ng Bethany Baptist Church Cubao na may mahal sa buhay o kakilala na mag-enroll sa New Life Class. Una ay upang matiyak ang kanilang personal na kaligtasan at upang maunawaan pa ang church membership nito. Pangalawa ay upang ihanda sa pamumuhay bilang aktibong miyembro ng iglesia. Makatatanggap ang mga magsisipagtapos ng libreng t-shirt at certificate. Para naman sa discipleship class and one-on-one program, ang pag-aaral na ito ay upang mapatibay ang pundasyong espiritual ng bawat miyembro bilang disipulo ni Kristo sa kaalaman, paniniwala, pag-uugali at kasanayan. Gayon din upang ihanda bilang discipleship makers. Mayroong 1.5 oras na pag-aaral isang beses lamang isang linggo. Kaya, handa ka na bang magpagamit sa gawain ng Panginoon? Tara na! Kausapin lamang inyong lingkod, Minda Vulgar, para sa ibang detalye. Maraming salamat po. Hi ma'am! Hi sir! Handa na po ba kayo sa ating 15 questions? Handa. Saba, handa na ba kayo? Parang hindi. Sige. Okay. Question number 1. Kung gamit ka sa banyo, ano ka? Sabon.
Sabon. Sabon. Saan ka huling gumala? Farmers. Greenbelt. Malayo-layo yun ah. Siomay o siopaw? Siopaw, parehas. Bagay na lagi mong nalilimutan dalhin. Salamin sa mata. Cellphone. Hanggang saan naabot ang 20 pesos mo? Corneto. Pandesal. Pandesal. Mais con yelo o saging con yelo? Miss kong yelo. Saging. Kapuso o kapamilya? Ang puso. Kapuso. Kapuso. Pera o pag-ibig? Pag-ibig. Pag-ibig. Stop lang. Sige, pinakamalayong lugar na napuntahan mo? Japan. Bulan, Sorsogon. More cheese or less cheese? Mortis. Mortis. From 1 to 10, gaano ka kasaya ngayon? 10. 7. 7. Yes or no? Mahal mo pa ba si Sir? Yes. Yes. Come in. Hi, Ma'am! Hi, Sir! Oh, yes. Divisoria! Game question number 1. Ayos ka. Bagay na mahirap bitawan. Sa akin, pera. Cash? Ano ang pinamasayang araw mo? Linggo. Linggo din. Wow, dami naman. Short message para sa taong nang iwan sa'yo. Hi! Hello. Mag-picture na. Meron ka din? Isang rason kung bakit mas masaya ang may asawa. Parte kasi ng, ano yan, challenge ng buhay. Yun din. Parte ng buhay din. Magkaroon ng asawang Legal. legal. Para sa mga kabataan, ano ang best way para makamove on? Chance to experience na lang. Na. Ako, makinig sa magulang. Yan po dito. Paboritong bahagi ng bahay. Sa akin, kusina, magluluto ako. Yun. Exit ka na. Ako naman, sa labahan, paglalaba. Kasi kailangan eh. Facebook or Instagram? Facebook. Facebook din. Kung bibigyan ka ng concert ticket, kaninong concert ang a-attendan mo? Grabe din. Ako si Sharon. Cash or crush? Cash, para marami magka-crush. Ako cash din. Saan ba yan gawin? Dave or Kulot? Ako, Dave. Ako si Kulot. Beach or forest? Beach. Beach. Wait, sunrise or sunset? Sunrise. Sunrise. Huling hiling na tinupad ni Lord. Hiling. Anong huling? Hiling ni? Na tinupad ni Lord. Parang ito ata. Parang ito ni. Oo, ito. Ito din. Ito, yung mga bigay nyo. Hindi ko suka. Thank you. Akalain. Kaya, Wala kasi kami pumili Wala pa naman kayong pang-grocery ngayon. Hi, Ma'am! Hello! Papasok po. Ready na po ba kayo sa ating 15 questions? Yes, of course. Question number 1. Araw o gabi? Gabi. Huling kantang nagpaiyak sa'yo? Thank you, Lord. Ay kong pag-ibig.
Sample nga, ma'am. Thank you, Lord, for the trials that come my way. Sample nga, sir. Wari gubasin ka, ako'y mamamatay. Kundi ikaw ang kapiling habang buhay. From 1 to 10, gaano ka ka-loyal? 10, of course. 10. Pasko o bagong taon? Bagong taon. Bagong taon. Sexiest part of your body? I think it's my tummy. Mukha. Choose one. Past, present, or future? Future. Future. Sigaw o bulong? Bulong. Bulong. Favorite street food? Squid ball. Siomay? Siumay. Isa pa. Siomay? Siumay. Mahal mo o mahal ka? Mahal ka. Mahal. Na mahal ka. Spaghetti o pansit? Pansit. Spaghetti. Huling hiling na tinupad ni Lord? Nung gumaling ang asawa ko si Leo sa kanyang sakit at nakalabas siya ng hospital. Nung gumaling ako at kaming dalawa. Sinigang o adobo? Sinigang. Sinigang. Last question. Complete the statement. Sana sa pagising ko, Na-answer na lahat ni Lord ang lahat ng prayers ko. Salamat sa Panginoon dahil sa naging malakas ako at natupad ang aking kahilingan. Buwan o araw? Araw. Kape o tsaa? Kape. Sa isang buwan, walang ligo o walang internet? Walang internet. Anong paborito mong gawain sa bahay? Matulog. Name one thing that you can't live without. You. Pinakapaborito mong pasyalan pag walang COVID? SM. Movies or TV series? Movies. Free airfare round trip, saan ang destination mo? Japan. Samar. Appetizer or dessert? Appetizer. Rainy days or summer? Rainy days. Blue eyes or brown eyes? Eyes. Hiking or diving? Diving. Isang pag-uugali mo na gusto mong manahin ng mga anak mo? Makulit. Hashtag ng buhay mo ngayon? Living without you. Complete the sentence. I pray that I will always love you. you'll always be my side. Hi, Kuya. Ready ka na ba sa ating 15 questions? Oh, 50. Sige na. Of course. Alright, question number 1. Aso o pusa? Aso. Prefer ko aso. Lapis o ballpen? Lapis. Local or international? Medyo trip ko international pero I go local. Siyempre. Huling sentence na sinabi mo sa asawa mo? Wow, really? Kasi sabi niya sa akin, wow, really So nagkukwento ako nun Sabi ko na lang, yeah, ganun nga yung nangyari. Kung gamit ka sa kusina, ano ka? Kutsilyo. Tumingin talaga ako, no? Kutsilyo na lang. Favorite subject mo nung high school? Literate history na lang. Tsaka konting art na rin, sige. Art? Malamig o mainit? Mainit? Mainit. T-shirt o long sleeve? Siyempre, t-shirt. T-shirt. Straight o kulot?
Kulot. Kulot. Complete the sentence. Kung may 1 milyon ako, Diyan ako sa Pilipinas. Kung may 1 milyon ako, papauwiin ko na sila Fame dito. sunflower or daisy? Sunflower, sunflower. or dandelion. Matamis o maalat? Siyempre matamis. Matamis. One thing that reminds you of your partner. Object, no? Kasi passionate siya eh. Pag nakikita ko yung yung ginawa niyang artwork dyan sa kwarto. Yung kanyang litter sport art. Kasi dahil sa passion niya. Patience, though hindi siya tino. Anyway. Isang bagay na di nawawala sa maleta mo. Bag tag. Yung Maleta tag. tag. Importante yun daw eh. Complete the sentence. Sana bukas. Andito Sana na si bukas Fame. andyan na ako. Sa JYP at ang mga bumubuo ng Bethany Baptist Church at ang Panginoon sa aming pagkapanalo sa kanyang pag-bless sa amin. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you sa JYP, dahil din sa church, at kay Lord. Sa mga blessing na to. At saka sa mga sponsors. Sponsors. Thank you din. Wow! Salamat. Salamat sa mga sponsors. Salamat din sa JYP, sa church, sa church, at sa Panginoon, of course, at sa lahat ng sponsors. God. Amen. Amen. Bye-bye. Thank you. Bye. In behalf of Fame and I, we would like, thank you sa prizes ha. We'd like to, especially sa church, ang Bethany Church natin, ang JYP, ang mga sponsors, and especially ang Panginoon sa kanyang blessing na binigay niya sa atin. So, also would like to add na I'll keep safe everyone and always God bless. Thank you. Makakatunghay po tayo ng natatanging bilang. I am a sinner, your blameless Lord. My sins against you can be ignored. They will be punished. I know they must. Your law demands it, for you are just. If you would count everything that I've done wrong, you could stand, but there's forgiveness with you, God. Have mercy on me. Have mercy on me. A broken and a contrite heart you won't turn away. Have mercy on me. Have mercy on me. Because of your steadfast love. Father of mercy, you gave your Son to make atonement for the wrongs I've done. What you required, Jesus fulfilled. I don't deserve it, and I never will. If you would count
everything that I've done wrong. Who could stand? But there's forgiveness with you, God. Have mercy on me. Have mercy on me. A broken and a contrite heart you won't turn away. Have mercy on me. Have mercy on me. Because of your steadfast love. Have mercy on me. Have mercy on me. Because of your steadfast love. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Esther Castillo. Ako po ay nagpapasalamat sa gitna ng pandemyang ito ay patuloy ang provision ng Panginoon sa amin at most especially po sa aming health. Maraming salamat po sa pag-iingat niya at syempre as a mother, sa araw-araw meron po tayong kinahaharap na mga challenging sa buhay or problema na kakaharapin. So still, meron tayong lalapitan, nandyan si God. Kaya sa akin po, bilang isang nanay, may estudyante po akong 4. Through online, 2 senior high at 2 elementary. So sa akin po ay nakapokus po ako dito sa kanila. Kailangan po every subject sila po ay kailangan mai-follow up. And salamat sa Panginoon at ito po ay aking napagtatagumpayan. Pero minsan, ako po ay nagrereklamo. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, paano ba to? Bigyan niyo po ako ng more wisdom. Pero nandyan po siya by the grace of God. Binibigyan niya po ako ng wisdom. Kaya yun po ang pinagpapasalamat ko. At salamat po sa Panginoon at binigyan niya po ako ng mabait na asawa na nandyan para sa amin. Ginagayad niya kami spiritually po ay nandyan po para sa amin. At nagkakaroon po kami ng Bible study ng mga bata sa 4 po namin itinataguyod. Naka-follow up niyo po kami. At the same time, nagkakaroon po kami ng family bonding at nagkakaroon kami ng time sa bawat isa. Sa ngayon po, sa bahay lang kami, kaya pinapagpasalamat ko po ito sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa bawat isa. So ngayon po, umaga, ang ating pag-aaralan ay pinamagatang Be Encouraged to Encourage. So ito po matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 1, verse 3 and 4. So atin pong basahin. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. So madalas po yung buhay natin, nakakaramdam tayo ng pagkapagod. Nandiyan yung mga kamag-anak natin or mahal natin sa buhay, di pa sila saved. Kapag hindi pa natin nababayaran yung mga due date natin, kapag nahihirapan tayo sa pag-aaral, kapag pressured sa trabaho, daming pinapagawa sa opisina, kapag bumabagsak din yung ating kalusugan, kapag nasasaktan
or nagkasakit yung ating mga mahal sa buhay or isa sa mga kapamilya. Siguro kapag nahihirapan na tayo at hindi sigurado kung ano na yung mangyayari bukas, o kaya kapag yung isang matalik natin na kaibigan ay nagpaalam, pumunta sa ibang lugar, sa malayong lugar, na-promote na, umuwi na sa ating Panginoon. Diba? Ito yung mga madadalas na dahilan kung bakit tayo nadi-discourage. So yung panghihina po ng loob or discouragement ay mahalin tulad din po natin sa isang magnanakaw sapagkat kapag patuloy na naglinger sa ating mga puso yung discouragement natin, maaari nang sumunod yung mga kaibigan nito sapagkat yung panghihina ng loob po ay inaagaw sa atin yung ating mga sigla, yung ating sigasig sa gawain, yung kagalakan, yung kapayapaan, tsaka yung kasiyahan natin sa araw-araw. Diba? So kapag nawala na yung mga yun, nakaramdam na tayo ng pagkapagod, kawalan ng pag-asa, pagkaawa sa sarili natin, yung pagkalungkot, pag-aalinlangan at kapaitan. Diba? Minsan nga, extreme cases sa iba, naging reason to kung bakit nagkakaroon sila ng depression, end up, nag-suicide sila. Kaya nakakalungkot po kapag nanatili tayo sa pagiging discouraged. Kaya kung nakaramdam po tayo ng discouragement, pagkakataon na po natin para ma-encourage tayo sapagkat malalaman po natin na ang power or pag-ibig ng Panginoon ay ang tutulong sa atin kung bakit kailangan nating ma-encourage. So, unang-una po, be encouraged dahil ang Diyos ay ang Diyos ng awa at ang ginhawa sa verse number 3. So, ang Diyos ay tinatawag na Ama ng awa, a merciful God. Ibig sabihin po nito na sa puso ng Diyos, nararamdaman niya yung awa para sa atin. So, siya rin po ay ang may akda ng awa. Ang kanyang awa sa atin ay nagdulot ng kaligtasan, kapatawaran ng mga kasalanan natin, pagliligtas mula sa walang hanggang kapahamakan, at ito po ay dahil sa Panginoong Hesus. Dahil sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay at dahil sa kanyang dugo na nagbuhos para sa atin. Sabi nga po sa Psalms chapter 86 verse 5, For thou, Lord, art good and ready to forgive and plenteous in mercy unto all them that call upon you. Kung tatawag lang tayo sa Panginoon, mararamdaman natin yung kapangyarihan ng Diyos ng awa. So, ang lahat ng ginhawa ay nagmumula sa Diyos na siyang Diyos ng aliw, awa, at pag-ibig. Paano naman po natin mararamdaman or makukuha yung comfort na ito galing sa Panginoon? Unang-una po sa pamamagitan ng mga faith natin. So, dahil ang Diyos mismo ang nagsabi kaya dapat paniwalaan natin na once nagtiwala tayo sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng comfort. At dapat kumilos tayo ng naaayon dito. So, maaari din po nating makuha yung comfort sa pamamagitan ng ibang tao. So, gumagamit ang Diyos ng mga tao upang aliwin tayo. So, di ba kapag may problema tayo or malungkot tayo sa buhay, maaaring makarinig tayo ng mga words of encouragement mula sa ibang tao or sa kapatiran. O kaya, yung mga kamay na tutulong sa atin, pinakamadali na lang yung mga kaibigan na maiiyakan natin. Sa pong medium ay through His Word, sa pamamagitan ng pag-aaral, pakikinig, at pagbabasa ng salita ng Panginoon. At higit sa lahat, through His Holy Spirit, He is called the Comforter at naninirahan siya sa atin. Bakit po kailangan naman tayong maaliw or mangaliw ng ibang tao? Dapat po tayong mangaliw ng ibang tao. Sabi po sa verse 4, This glorifies God if we comfort others. Diba? Since nakaranas tayo ng discouragement at binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon, i-share natin sa iba kung ano yung ginawa sa atin ng Panginoon para maranasan din nila yung comfort na galing sa Panginoon. Magiging masaya din po tayo kapag naging daluyan tayo ng pagpapala sa pamamagitan ng pag-comfort sa iba. At masishare natin kung ano rin yung nadama natin mula sa Panginoon. So bilang conclusion po, encouragement ay natural para sa ating mga Kristiyano. Hindi mo kailangang mamuhay sa mundo ng kagulumihanan at sakit. Hindi natin kailangan mabuhay mag-isa or umiyak mag-isa. We have the body of Christ, yung brethren or yung church natin, para itaas tayo. And also, we have the Word of God to strengthen us and the Holy Spirit to comfort us. Have a blessed Sunday po.
kantahin po natin ang Be Strong in the Lord. Be strong in the Lord and be of good courage. Your defender is He, who is always the same. Mount up with wings as the eagle ascending. Victory is sure when you call on His name. Be strong, be strong, be strong in the Lord and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord and rejoice, for the victory is yours. Put on the armor the Lord has provided. Place your defense in His unfailing care. Trust Him, for He will be with you in battle, lighting your path to avoid every snare. Be strong, be strong, be strong in the Lord and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord and rejoice, for the victory is yours. Be strong in the Lord and be of good courage. Your mighty commander will vanquish the foe. Fear not the battle, for the victory is always His. He will protect you wherever you go. Be strong, be strong, be strong in the Lord and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord and rejoice, for the victory is yours. Be strong, be strong, be strong in the Lord and rejoice, for the victory is yours. Be strong. Ihanda po natin ang ating puso para sa mensahe ngayong umaga. Pastor Evias Acorda. Muli po ay maganda umaga sa inyo lahat. Tayo ako na po sa ating aralin ngayong umaga. At ang mabagat po ng ating aralin ngayong umaga ay ang ating pagiging inaring ganap. Ang ating pagiging inaring ganap. Yan po ibate po sa ating teksto ngayong umaga. Matagpuan po sa aklat ng Roma, taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 2 hanggang 4. Romans chapter 8, verse 2 hanggang verse 4. At nais kong basahin po para sa inyo ang tekstong yon. Sa po sa Roma 8, 2 hanggang 4. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa magitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kaya ating nga pong paksa ngayon ay ang ating pagiging inaring ganap. At ang layan po ng ating aring ngayong umaga ay upang malaman po natin
at ating pamuhay ang ilang mga katangian ng ating pagiging walang sala o pagiging inaring ganap. Tunay mga minamahal, isa po sa pinakadakilang pagpapala ng isang Kristiyano ay ang pagiging walang sala o inaring ganap. Ibig sabihin po nito, sa mata ng Diyos, tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. Hindi na po ibilang sa atin o laban sa atin ang ating mga kasalanan. Ito po ay para bagang hindi tayo nagkasala. Tayo malinis sa harap ng Panginoon, walang kasalanan, at yan po ay para sa lahat ng panahon. Ito po ay ukol sa lahat nating mga kasalanan. Lahat po ay nabura na po ay lahat, mga minamahal. Hindi tayo parusahan dahil sa ating mga nagawang kasalanan, ginagawang kasalanan, at maaaring gagawin pang mga kasalanan. At ang pagpatawad po tayo mga minamahal, ang pagpatawad na ito, hindi dahil sa ating sariling kabutihan o nagawang kabutihan, ito'y batay lamang sa biyaya o grace, ika nga, sa magitan ng ating Panginoong Hesus. Ito po ay dahil kay Kristo at sa ginawa niya para sa atin. Tayo naring ganap dahil po sakdal ang kanyang naging buhay sa mundong ito at dahil po sa kanyang kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay para sa atin at para sa ating mga kasalanan. Kaya po sabi po ng isa ukol dito, ni Charles Spurgeon, sabi niya po, when God accepts a sinner, He is in fact only accepting Christ. He looks into the sinner's eyes, and He sees His own dear Son's image, and He takes him in. O sa Pilipino po, sa pagtanggap ng Diyos sa isang makasalanan, si Kristo ay ang kanyang tinatanggap. Sa pagtingin niya sa mga mata ng isang makasalanan, nakikita niya ang anyo ng kanyang mahal na anak at kanyang tinatanggap. Ito po ating makikita sa ating teksto. Ang ating pong aralin ngayong umaga ay meron pong dalawang bahagi. Una-una po ang paraan ng pagiging walang sala. Ikalawa po ang bunga ng pagiging walang sala. Una-una po ang paraan ng pagiging walang sala. Ikalawa po ay ang bunga ng pagiging walang sala. Una naman minamahal, ang paraan ng pagiging walang sala. Tanong po dyan, paano ba tayo maaring ariin ng Diyos na walang sala? O ariing ganap? Una-una mga minamahal, hindi sa pamagitan ng kautusan o yung sa Old Testament po ng mga batas doon. Binigyan nga po sa verse 3 ng ating teksto na sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamagitan ng laman. Si mga minamahal, hindi po maaring magawa ng kautusan na tayo po ariing ganap. Hindi tayo maaring ariing ganap sa magitan ng ating mga gawa ayon sa kautusan. Ay nga po sa aklat ng Roma 3:20, sapagkat sa magitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman, walang sino man, walang tao ang aariing ganap sa paningin niya. Sapagkat sa magitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Salip po ang kautusan ay maging dahilan para tayo po ay aariing ganap, ito pa ang papakilala na tayo nga po ay makasalanan. Tayo po hindi rin maaaring maging sakdal o aring ganap o walang kasalanan sa magitan po ng mga handog ayon sa kautusan. Dahil doon nga mga minama sa Old Testament o Madalang Tipan ay may mga alit handog. Ito po ay pawang anino lamang, shadow. No? Ang mga handog na ito ay pawang anino lamang ng katotohanan. Sabi nga po sa Hebrews chapter 10 verse 1, sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan paman ay di maaring magpasakdal ng mga nagisilapit sa magitan ng mga hain na lagi inihandog sa taon-taon. Kasi mga minamahal dito na pero pong mga alay na ito, handog na ito, na pawang anino po ng darating na mabuting bagay, hindi po maaaring sapat upang tayo ay
ituring na sakdal. Kaya po, sa Matatanda sa Old Testament na po natin, kaya mga tao po roon, mga mananampalataya noon, sila po ay hindi inaring ganap dahil po sa mga handog nila. Sila man po ay nag-ari ng mga handog, hindi po ito paraan upang sila po ay maligtas. Sila po ay naligtas sa magitan lamang ng kanilang pananampalataya. At pag-asa na ang mga handog na ito ay larawan ng isang dakila, sakdal at sapat na handog sa hinaharap na siya pong handog na sasapat para sa kailang mga kasalanan. At ang inaasahan po nila ito na dakilang handog ay wala iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya po kahit na po yung mga tao sa Old Testament po, sila po ay nanalig na may darating na pinakahandog na kailang mga kasalanan, wala iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kailan po inaalay po ipawa lamang mga anino ng darating na sakdal at sa pahandog na hinaharap, sa hinaharap, wala iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya po kung ang tao po hindi maaari-aring ganap sa magitan po ng pagsunod sa kautusan sa Katantipan, sa Old Testament, kung siya po hindi maliganap po sa magitan ng mga handog o alay ng mga hayop, iba pang mga alay, anong paraan para tayo po aring ganap o aring walang kasalanan? Wala iba po kundi sa magitan ng ating Panginoong Hesus, sa magitan ni Kristo. At ito ay naganap sa magitan po na kanyang pagkatawang tao. Ay nga po sa verse 3 natin teksto, sabi po roon, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak, na nag-anyong lamang sa larin, at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Sabihin mga minamahal, sa magitan po ng pagkatawang laman ni Kristo, katawang tao ni Kristo, kanya po naganap ang dapat ganapin para tayo po ay maligtas. Sabi nga po sa Galatians chapter 4, verse 4 and 5, at dapat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak, na pinanganak ng isang babae, na pinanganak sa ilalim ng kautusan, upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pag-uukop sa mga anak. Kaya po si Kristo po ang isinugo ng ating Ama sa langit upang tayo po ay maligtas. Siya lamang po, wala na iba, ating Panginoong Hesus, upang tayo ay matubos mula sa kaparusahan, bati po sa kautusan, at upang tayo kupkupin at kilalanin bilang mga anak ng Diyos. Siya po, sabi sa Philippians chapter 2 verse 7, si Kristo ay ang nag-anyong alipin na nagkatulad sa mga tao. Siya po ay anyong alipin upang magpakumbaba, naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus upang tayo tubusin at maligtas. Kaya po, inialay po ng ating Panginoon sa kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Ayan po sa verse 3 po ng ating teksto, isinugo ng Diyos ang kanyang sariling anak na nagaan yung alipin, naging salarin, at dahil sa kasalanan, upang tayo po ay maligtas. Ang walang kasalanan ng ating Panginoong Hesus ay inuring na makasalanan para po sa ating lahat. Sabi po sa 2 Korinto 5:21, yung hindi nakakilalang kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Kaya po, siya po ang kinilalang makasalanan upang tayo po na makasalanan ay kilalaning matuwid. Kanya po ikangay ipinataw sa atin o binigay sa atin kanyang katwiran upang tayo po ituring ng Panginoon, ating Diyos, na matuwid. Kaya sabi nga sa Hebrews chapter 10 verse 14 po, sabi roon, sapagkat sa mamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapagiging banal. Tayo po yon. Ay nihandog na alay ni Kristo at ang ating pagiging sakdal at ganap ay magpakailanman o walang hanggan. Di bali po ang alay ng ating Panginoong Hesus ay wala po yung limitasyon. Magpakailanman at walang hangganan. Kaya hindi na po kailangan ulit-ulitin
ang paghahandog para po sa ating mga kasalanan. Sa iba po kasing reliyon o sekta, kanilang pag-alay po ay ginagawa linggo-linggo. Pero sa ating mga hindi po ganun, no? Sa atin po, minsan po inaligis sa kanyang sarili para tayo maligtas. Sapat na po yun ng walang hanggang kaligtasan. At ating po na damang minamahal, wala ibang paraan upang tayo makilalang walang sala o ring ganap, kundi ang Panginoon lamang. Siya lamang po ang tanging paraan upang tayo po ariing ganap o walang kasalanan ng ating Diyos. Sabi nga po ni Charles Spurgeon, any church which puts in the place of justification by faith in Christ another method of salvation is a harlot church. Ang mga iglesia na pinapalitan ng ibang paraan ng kaligtasan ang pagiging inaring ganap sa magitan ng panampalataya kay Kristo ay isang patutot na iglesia. Yan po ay kangay nito na iglesia. Sapagkat po wala na ibang paraan pati aring ganap o maligtas kundi ang ating Panginoon Hesus at ang kanyang katwiran na ibinigay po para sa atin. Kaya ang ating pong paginaring ganap ay hindi po batay sa ating sarili o sa pagganap po ng kautusan o sa paghahandog po ng mga alay. Yan po ay batay lamang po sa ating Panginoong Hesus na siya po ay namuhay ng sakdal at namatay, nilibing muli na buhay para sa ating mga kasalanan. At ang paraan po natin para kilaring ganap po at naring walang kasalanan ay ang pagtitiwala sa Panginoong Hesus bilang ating Panginoon, tagapagligtas at hari ng ating buhay. At ano pong bunga po nito mga minamahal? Kapag tayo po'y aring walang sala o naring ganap, ano pong bunga niyan? Kaya ano pong bunga ng pagiging walang sala? Yung po'y kalawang bagay na ating aralin. Una-una po mga minamahal, tayo mayroong kalayaan mula sa parusa ng kasalanan at sa kamatayan. Tayo po'y malaya na mula sa parusa ng kasalanan at malaya na mula sa kamatayan. Kaya sabi sa verse 2 natin teksto, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Ito nga po ang bunga po ng ating biging inaring ganap. Tayo po hindi na po hatulan ng Diyos. Sapagkat sabi po sa Romans chapter 8 verse 1, wala nang anumang hatol sa mga kay Kristo Jesus. Kung kayo po ay nasa Panginoong Jesus, kayo po ay inaring ganap. Kayo po dinahatulan ng ating Panginoon. Sapagkat sa kanyang harapan po, kayo po ay sakdal na, malinis, at para bang walang kasalanan. Yan po ay ginanap po ng ating Panginoong Hesus. Ang kahilingan o ang demand po, requirement ng kutusan, ay tinupad na ng Panginoon para sa atin. Ayan po sa verse 4, kaya tayo po hindi nahatulan ng ating Panginoon. At wala na rin pong kapangyarihan kasalanan po sa atin. Hindi na tayo kailangan magkasala sapagkat tayo po ipinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Sabi nga po sa Romans 6:14, ayon sa verse na ito, ang kasalanan ay hindi makapaghari sa inyo sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan kundi sa biyaya o sa ilalim ng biyaya. Dahil wala na tayong pagkatanikala po o pagkabiyag sa kapangyarihan ng kasalanan, hindi rin tayo paparusahan dahil sa ating mga kasalanan. Wala na pong power po ang kasalanan sa atin, kaya tayo rin po hindi na paparusahan dahil sa ating mga kasalanan. Kaugnay po rito, sabi po sa aklat ng Roma 6:23, sabi po roon, nato naman po na ang kabayan ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit sabi po roon, tayo ay hindi na paparusahan, hindi na mamatay sa impyerno na may walang hanggang paghihirap. Bakit po? Dahil po sa kaloob na walang bayad ng Diyos, na buhay na walang hanggan, kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya po dahil po sa ating paginaring ganap sa magitan ng ating Panginoon Jesus, tayo po hindi na paparusahan ng Diyos sa impyerno, ngunit tayo meron ng buhay na walang hanggan. Kaya yan po napaganda mga minamahal, no, na tayo po ay ligtas na sa kaparusahan sa impyerno, tayo rin po ay ligtas na rin sa kapangyarihan ng kasalanan. Dahil po dyan,
tayo maaring magkaroon ng panibagong pumuhay. Ikalawa pong bunga ng ating pinaring ganap, panibagong pumuhay. Pumuhay na hindi na ayon sa kasalanan, kundi ayon po sa banal na Espiritu. Sabi nga po sa Romans chapter 6 verse 4, na kung paano si Kristo ay nabuhay na muli o na mag-uli sa mga patay, sa magitan ng kalwatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Nariyan po ang bunga ng ating pinaring ganap, na tayo po ay maaari nang makalakad sa panibagong buhay. Tayo po ay lalakad na ayon sa Espiritu. Lumalakad na tayo sa Espiritu. Dahil po lalakad na tayo, hindi po ayon sa ating nais na naman, kundi ayon po sa kalooban ng Diyos. Ayon nga po sa Galatians chapter 5 verse 16, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu. Hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Tayo namuhay na po, may namahal, hindi po ayon sa sariling nais, kundi ayon sa nais at kalooban ng Diyos at paggabay ng kanyang banal na Espiritu. At dahil tayo lakad po may namahal sa gabi ng banal na Espiritu, tayo mumuhay na po sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, magkakaroon tayo ng bunga ng banal na Espiritu. Sabi nga po sa Galatians chapter 5 verse 22-23, sabi po roon, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapainuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagkatapat, kaamuan, pagipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Kung tayo namuhay po sa banal na Espiritu mga minamahal, dapat makita yan sa ating buhay. Ang mga bunga ng Espiritu. Dapat tayong nagmamahal, mayroong kagalakan, may kapayapaan ng kalooban, may tayong pagtitiis, maganda ating kalooban sa ating kapwa, tayo mabuti, tayo tapat, maamo, may pagpipigil. Ayan po dapat ang makita po sa atin bilang bunga ng banal na Espiritu. Dapat yung mga minamahal, no? Ang tunay na pananampalataya kay Kristo, ang tunay na pagtitiwala kay Kristo, ay siyang tanging para ng kaligtasan. At yan po ay magbubunga ng aktibong pagsunod. Makikita po ang pumuhay sa Espiritu na bunga ng pananampalataya kay Kristo sa aktibong pagsunod. Sabi nga po na isa, true faith will inevitably manifest itself in the performance of works of obedience. The performance of works are the result of faith and the fruit of justification. Ang tunay na pananampalataya ay tiyak na papahayag ang sarili sa pagganap ng magawa ng pagsunod. Ang pagganap ng gawanan ay resulta ng pananampalataya at bunga ng pagwawalang sala. Kaya po ating ipakita po ating pananampalataya, pagiging naringanap, pagiging walang sala, sa magitan ng pumunga ng mga mabuting gawa. Ang tunay pong ligtas, naringanap, ay may kita po yan sa kanyang buhay ang masaganang mabuting gawa. Kaya bilang pagkawakas mga minamahal, tayo magpasalamat na bilang mga inaring ganap, tayo po ay naging napakalaga sa harap ng Diyos. Ay nga po sa isa, God does not justify us because we are worthy, but by justifying us, makes us worthy. Tayo ay inaring ganap ng Diyos, hindi dahil tayo ay mahalaga, kundi sa ating biging inaring ganap, tayo naging mahalaga. At ito na yung mga minamahal, bilang inaring ganap ng Diyos, tayo pa naging mahalaga. At bilang mahalaga, bilang inaring ganap, at bilang walang kasalanan sa harap ng Diyos, tayo po ay magpasalamat. Lalo na, dahil po ang ating pong biging inaring ganap, hindi po dahil sa ating sariling katwiran o biging mabuti, kundi ayon lamang sa ginawa ni Kristo para sa atin. Sa kanyang katwiran nang siya namatay sa krus ng Kalbaryo, siya po inilibing at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan. At bago po dyan, dahil po sa kanyang sakdal na pumuhay sa mundong ito, ng kanyang katwiran po nga ay binigay para sa atin. At kasama din po sa ating biging mahalaga
ay pagiging malaya na sa kaparusahan ng kasalanan at kamatayan na bilang mga bunga ng ating pagiging inaring ganap. O mga minamahal, din inaring ganap, mga minamahal, tayo pwede na paparusahan ng Diyos sa ating mga kasalanan, niya tayo paparusahan din ng kamatayan na wala hanggan. Nagkalaki po ito mga minamahal ay ang pagkakaroon ng binagong buhay. Binagong buhay at binagong pamumuhay, bunga na ayon sa pananahan at panguna ng banal na Espiritu. Kaya naman mga minamahal, makita sa atin, araw-araw, ang pamumuhay sa banal na Espiritu ayon sa pagsunod sa kanyang salita upang sa ganyan mga minamahal, mapuri ang ating Diyos at tayo po'y maging tunay na protoo ng kaligtasan para sa mga hindi pa ligtas. Maraming salamat po. Tayo ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa pangaral namin pakinggan at sa inyong salita mula sa Biblia na ipinahayag. Salamat, O Diyos, ng aming kaligtasan ay hindi batay sa aming sariling kabutihan o magagawa, kundi bilang biyaya na inyong pinagkaloob. Salamat din, O Diyos, sa inyong pagkilos sa amin upang magawa naming manampalataya at tanggapin ang biyayang ito. Tulungan ninyo kami na laging magpasalamat dahil sa kapatawaran na aming tinanggap mula sa inyo. At tulungan ninyo kami na mamuhay na may kabanalan at pagsunod sa inyo upang aming maipahayag ang katotohanan ng aming muling kapanganakan na espiritual at binagong pagkatao. Ito aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Ang ating offering. Maaaring gamitin po natin ang ating mga giving envelopes. Kung wala pa po kayong mga giving envelopes, ipagbigay alam lamang kay Ma'am Gerdy Gale upang may padala ang ating mga giving envelopes. Mga gawa 20:35. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsaklolo sa may hina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kadakilaan sa araw na ito dahil makakasama namin kayo at mamibigyan ng dakilang kapurihan. Kami po ay patawarin sa aming sala at pagkukulang sa inyo at sa aming kapwa. Pangunahan po ng inyong banal na Espiritu ang bawat isa upang maging mahusay ang bawat gaganap ng inyong banal na gawain sa araw na ito. Panginoon, sa aming pagdako sa pagbibigayan, dalangin po na kami ay pangunahan sa pagbibigay ng aming ikapo at iba pang mga pagbibigayan. Ang aming pagbibigayang ito nawa ay mula sa aming puso na may kaligayahan, maibalik ang inyong mga biyaya na ipinagkaloob sa amin. Salamat sa patuloy na biyaya na inyong pinagkakaloob sa amin. Aming pasasalamat sa tanging pangalan ng inyong anak na aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Atin na pong ihandog ang ating mga ikapu at kaloob.
Panginoon Diyos, ang mapayanan sa lahat, maraming po salamat sa natapos ang pagbibigayan. Nawa po, Panginoon, na ibalik mo po ang biyaya sa kanila ng doble, triple pa po, Panginoon. At sa mga hindi po nakapagbigay, nawa po sa susunod na pagbigayan ay makapagbigay po sila ng naayon po sa kanilang kalooban. Ang lahat ito aming samatalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Kantahan po natin ang Crucified with Christ. When I look back on what I thought was living, I'm amazed at the price I chose to pay. And to think I ignored what really mattered, 'cause I thought the sacrifice would be too great. But when I finally reached the point of giving in, I found the cross was calling even then. And even though it took dying to survive, I've never felt so much alive. For I am crucified with Christ, and yet I live. Not I, but Christ that lives within me. His cross will never ask for more than I can give. For it's not my strength but His. There's no greater sacrifice. For I am crucified with Christ, and yet I live. As I hear the Savior call for daily dying, I will bow beneath the weight of Calvary. Let my hands surrender to His piercing purpose, that holds me to the cross yet sets me free. I will glory in the power of the cross. The things I thought were gain, I count as lost. And with the suffering I identify, and by His resurrection power I am alive. For I am crucified with Christ, and yet I live.
Tayo manalangin. Panginoon Diyos, nagpapasalamat kami sa inyong pagkabay at pag-iingat mo sa aming araw-araw at sa pangunguna mo sa aming gawain na muli mong binusok ang aming kaluluwa sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat sa aming pastor na dinadalawian ang aming pagpapala at nagpapalakas sa aming puso. Nawa ang salita ang aming napakinggan ay tumimo sa aming puso at isipan, na ang ating pagiging inaring ganap ay aming ingatan dahil tayo'y hinango sa tiyak na kapahamakan. Salamat sa lahat na naging kabahagi sa gawaing ito. Nawa ingatan mo ang aming pastor at ang kanyang buong sambahayan. Ihanda mo kami muli sa panibagong hamon sa aming buhay. Ingatan mo kami, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pag-attend ng ating Sunday service. Nawa po pinagpala ang iyong puso at nawa ngayong linggo maging pagpapala din tayo sa puso. Maraming salamat po at magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo.